Hello, Virgo! Salamat sa pagbisita or salamat sa pagpabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading. Excuse me, para sa sign ng Virgo. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na video ang siyang makakarelate tayo. Ngunit naniniwala ako, meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa mensahe ng isang card, bawat card kasi may message yan. O pwede din na sa, ito, Oracle card. Ang ganda, oh. Wisdom of the Wild Things. Lahat ng tao pwedeng mag-Oracle card. Gumamit ng Oracle card. Hindi kailangan ng certification. Unlike sa tarot reading. So, kung interested kayo sa mga sa card na yan, bago yan eh. 2024 lang yata yan. Tingnan nyo lang yung description box below. Uy, maraming pagbabago sa maraming ganap at maraming pagbabago sa love life ngayon ni Virgo. Maaring meron kang, alam mo yon, sorry Virgo, pero ang pumasok sa isip ko ay martir. Martir, pero siguro, matagal for the longest time tayo ay naging martir sa ating relationship, pero ito ang panahon na i-channel mo na ang energy ng Aries. Karamihan sa collective ngayon ay malakas na ang loob, may confidence na to do what it takes para gawa ng aksyon yung isang bagay na matagal nang hindi nila ginagawa ng aksyon sa kanilang romantic life. So, sa mga nasa relationship dyan na Virgo, maaaring iniwan ka nung nakaraan pero ayaw mo pa rin, hindi mo pa rin matanggap o ayaw mo pa rin, for the longest time hindi mo matanggap o ayaw mo pa rin baguhin. Alam mo yon, yung inaabuso ka na, not necessarily sinasaktan physically, pero pwedeng emotional abuse o pwedeng toxic yung partner mo o pwede din na hindi equal yung pagbibigay ng pag-show ng love, pagbibigay at pag-receive sa relationship. Pero with the King of Wands right here, sobrang ganda na ito ang unang card. Tingnan mo, yellow na yellow pa. Ito ang energy ng Aries. Aries season ngayon. So tayo ay malakas ang loob, confident, matapang, fiercely haharapin ang mga pinagdadaanan. So yan ang energy mo ngayon. Pwede din na energy to na ibang tao, pero I feel like being the first card, feeling ko ikaw to. Ito ay Leo, Sagittarius, Aries. Pwedeng yun yung partner mo, pero yun nga, feeling ko, ang interpretation ko, tingnan nyo mabuti yung mga cards, kaya din faceless to. At gusto ko nakikita nyo yung cards kasi kayo mismo as the viewer, meron kang sariling interpretation. How does the card speak to you? Kasi ako as an interpreter, this card speaks to me as this is your energy. Ito ang energy ni Virgo. Pasensya na po sa ingay na inyong naririnig sa paligid. At ito ang energy ni Virgo. Ito ang channel niyang energy ngayon. Very action-oriented. Uh, ang advice ko sa'yo, Virgo, this Aries season hanggang April 20, kung ano man yung naiisip mong gawin na aksyon sa iyong relasyon, gawin mo na within that period. Kasi pagdating ng after ng Aries is Taurus season, medyo mag-slow down na ng konti. So, makakalimutan mo na na gawin yun. So, pwede din na meron pang in denial akong nakukuha dito. Alam mo yun, matapang ka, malakas yung loob mo na gawin na yung matagal mo nang gustong gawin. Pero, pwedeng natatakot ka na iwan ka, natatakot ka na mag-start ng from scratch, natatakot ka sa pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Pero good news is, there is a soulmate connection coming in. There is a, o pwede din na yung iba sa inyo natatakot na gumawa ng parang ikasa na, baga ikakasa mo na yung ano mo, action plan mo. Yung iba natatakot siguro na gawin yun kasi you feel like you are in a soulmate connection. So, pwede din naman na ang presence ng card na to ay you've been living in a rose-tinted glasses. Ano yung rose-tinted glasses? Yung alam mo yun, harap lantaran ng sinasaktan ka, emotionally, physically, doesn't matter. Basta lantaran ng hindi maganda yung trato sa'yo, pero in denial ka, tapos sinasabi mo na parang, hindi kasi ano naman, pagod lang kasi siya nun. Alam mo yun, ginagaslight mo yung sarili mo.
pagod lang siya nun o kaya, kasi kakapanganak lang niya kaya niya siguro ako nasasaktan. Kasi ano, alam mo yon may treatment sa'yo na hindi maganda pero pilit mo yung binubura ng isang memory na tingin mo, alam mo yung memory na hindi naman na applicable ngayon. Hindi, mahal ako no'n. Hindi, ang ginagawa niya lang 'yun kasi ano, yung gano'n. 'Yan ang Six of Cups. Hindi siya reverse. Actually, Six of Cups reversed 'yun. Pero with all these cards before that, mukhang 'yun ang gustong i-ano sa atin 'yan, ipakita natin 'yan. Meron kang kinakailangang makita, alam mo 'yun, patay mali siya ka dun sa nakikita na yon, puwedeng nakikita yun ng mga kaibigan mo. Sinasabi sa'yo na parang umalis ka na diyan, hindi ka naman yan tinatrato ng tama. I'm not talking about yung abuse lang na hindi pagtrato ng tama. Pwede kasing disrespectful lang yan sa mga kaibigan mo. Pwede din na yung partner mo ay, alam mo, hindi na disrespect ka in small ways. Hindi ka nirerespeto sa mga maliliit na bagay. Maaring hindi mo yun napapansin, pero maaari rin na, yun nga, may rose-tinted glasses ka. Alam mo yun, parang, hindi na maganda yung trato sa'yo, pero pilit mong hinahanapan ng, nilalagyan mo siya ng pink na ano, pinapaganda mo, yung isang bagay na hindi naman talaga maganda. Yun ang rose-tinted glasses. So, ano yung mga aspeto ng relasyon mo ngayon na hindi mo ma-confront, hindi mo maamin sa sarili mo na yun ang nararanasan mo. Yan ang death card here na reversed. Merong kinakailangan magbago pero sobrang nagdadalawang isip ka magbago. Merong kinakailangan magbago pero hindi mo matanggap na kailangan baguhin yun. Pwede din sa sarili ito. Pwede din na ikaw yung toxic, Virgo. Pwede din na ikaw yung sobrang fierce. Pero I don't feel like ikaw yung sobrang fierce. I kind of feel like ikaw yung naapi. Kasi ano to bagong energy to. Ang napipick up ko dito, bagong energy siya in a sense na ngayon ka lang nagkaroon ng lakas ng loob to speak up, to acknowledge yung truth na hindi maganda yung trato sa'yo, to remove that rose-tinted glasses. Yun. Pwede kasi na, masyado marami. Pwede kasi na yung partner mo, halimbawa may anak kayo, yung partner mo yung may hawak nung custody sa mga bata. So, wala kang laban. Alam mo yun, gusto mong lumaban, pero alam mong wala kang laban kasi wala naman sa'yo yung custody ng mga bata. O pwede din na ngayon ka lang nagkaroon ng lakas ng loob kasi ngayon mo lang na-reveal na um, niloloko ka pala niya. Yung ganun. For the longest time, nawalan ka ng tulog dito, kakaisip. Overthinking. Very, very much of a Virgo. Alam mo, hindi mo muna siya. Tumagos na sa pader. Tumagos na sa pader kasi alam mo yun, nawawala na siya ng tulog, kakaisip dun. Sinasabi ko lang kanina, unequal give and take. Ito yun. Pwedeng yung isa sa inyo, possessive. Kaya nagloko yung isa. Pero of course, hindi justified na. The end does not justify the means. Alam mo yun, gagawa mo ng dahilan na, kasi para naman sa mabuti yun, ginawa ko yung pananakit kasi para naman sa mabuti yun. So, mali yun. Ibig sabihin nun, yun nga, the end does not justify the means. Kahit maganda ang intensyon, Libra, maaaring Libra ang iyong ang nang iwan sa iyo o mangiiwan sa iyo o iiwanan mo, whatever. Pero justice will be served. Merong maiiwan pero merong magkakakamit ng hustisya. I kind of feel like it's you. Makakamit mo ang hustisya. Pwede din na pera na naman ng ang karamihan ng sa collective. Pera ang naging dahilan. O malaking factor yung pera. Sa hiwalayan o sa hindi pagkakaunawaan sa relationship. I feel like you are willing to do the work. Somebody in this connection is willing to do the work. Pero merong pagod na. Alam mo yun, alam mo, babalik ako dun sa narrative ng martir. Sorry Virgo, pero merong unequal. Hindi equal yung bigayan. Hindi equal yung bigayan.
Halimbawa, may isa sa inyo na sobra-sobra magbigay. May isa naman sa inyo na sobra-sobrang tanggap. Alam mo yun, hindi pantay yung bigayan. Yung express ng love, pwedeng gano'n. An equal power dynamics baga. Merong dominant, merong hindi you don't treat each other as equals. You treat each other, yung isa sa inyo ang trato dun sa isa ay alipin, alila. Um, yun. So, kahit na maaaring ikaw yung malakas magbigay, bigay ng bigay si Virgo, kahit pabigay ka ng bigay, willing ka pa rin to give more, na trabahuhin pa rin, at hindi magreklamo, at go lang ng go sa pagbibigay, hindi ka magko-complain. Bait ni Virgo, no? Pero yun nga, justice will be served. There will be clarity. Kung meron mang aalis or merong maiiwan, merong mauubusan ng pera, pwedeng ganun, poverty. Yun ang parang magiging climax o kaya turning point yun. Kung sino man yung maiiwan, turning point yun para makamit ng hustisya. Kasi makakalaya ka na sa isang bagay na um, weighing you down. Kitsune yata to. Yokai to eh. Yokai meaning supernatural spirits, diwata, ganyan ng sa Japanese folklore. So, ito ang nine-tailed fox, the benevolent spirit, mabait na spirit. They have wisdom. So, for this to come up in your reading, maaaring meron ng nakapagpatawad, maaaring meron ng legal battle, pwedeng libra din. So, may matatalo eventually. Pwede din ikaw yung magsasampa ng kaso. Alam mo, pwede din to kasi na enerhiya na instead of taking action, yung retaliate, gagante, o magiging confident na i-express ang iyong truth. It could also be um, inner strength, as in, iindahin mo. Yung i-endure mo yung mga shit nangyayari. Kasi with the death card here, major arcana pa siya. Ayaw mo talagang makipag-break. Ayaw mong tapusin yung relasyon, willing to do the work ka pa, willing ka pang ayusin. At maaaring naniniwala ka, malakas ang paniniwala mo na you are in a soulmate connection. So, magpe-persist ka at resilience ang everything is against you. Lahat ng mga ganap sa love life mo, it's not in your favor. Pero um, laban lang. Yan yung sinasabi mo sa sarili mo. Laban lang. Pero alam mo yung kahit naubusan ka na ng pera, iniwan ka, ginamit ka, I don't know. Wala. I-endure mo siya. Pwedeng ganun. Pero pwede din nga na yun nga, yung iba sa inyo, kayo yung lalaban, yung sinabi ko kanina, malakas ang loob, confident na ipaglaban ang sarili, at itong mahaba siyang proseso na hindi magaang sa loob, sa utak, sa kaluluwa, sa bulsa. Masakit siya in all aspects, pero you will endure the battle and it will soon be over. Kung nag-overthink ka, hindi ka makatulog kasi hindi mo alam kung paano mairaraos itong, wala tayong divorce eh, pero itong hiwalayan na itong hindi magandang pagkakaunawaan, pero makakamit mo ang hustisya. Anong pipiliin mo? Pwede din mananalo ka sa kaso tapos magkakaroon ka ng compensation na deserve mo. Pwedeng ganun.
You've done your homework so well, kaya i-reward ka ni universe. Malapit na ang harvest period, huwag ka mag-alala. Kasi maaring maraming nawala sa'yo, naloko ka, nabudol, pero itong lakas ng loob na to will help you to push through. Ito ang weapon mo, kumbaga, para makaraos. Kasi justice is here. Ang daming ano dito, pwede kasing slow moving to. Matagal na tong nangyayari. Matagal na siyang ganap. Matagal nang hindi pantay ang bigayan. Matagal ka na niloloko, pwedeng ganon. Pero malakas this season, malakas ang loob mo na ipaglaban kung ano yung nararapat para sa'yo. Pero deep inside you, hindi ka handa pa sa end of this relationship. Ganon. Bloom in the mud. Alam mo, itong cliche man at paulit-ulit man, narinig mo na ilang beses, pero itong experience na ito, ang siyang magpapatibay sa'yo, magpapalakas sa'yo, Virgo. I strongly feel na kung ito ay hahantong sa hiwalayan, hindi ka pa handa for that. Hindi ka pa emotionally ready to receive that news. Pero ito ay senyales na ang pinagdadaanan mo ang siyang magpapatibay sa'yo. Siguro yun yung change na mangyayari. Death of an old self to. Hindi to death, walang mamamatay. Pwedeng death of an old self. So, ikaw, nagdadalawang isip, ayaw, sobrang tigas ng ulo. Sorry, Virgo. Matigas ang ulo mo. Ayaw mong, alam mo yon, kita mo na malinaw na ang lahat sa'yo. Na hindi na siya, nawawalan ka na ng tulog, pero mas pipili mong i-endure siya. Niloko ka na, pero pinipili mo pa rin i-endure siya. Wala ang tower dito, pasalamat ka. Pero, pili ko tatagal pa tayo dito. Di ba sabi ko, medyo matagal yung proseso? Tatagal pa tayo dun sa death. Death of an old self. Marami pang resistance na manggagaling sa iyo, Virgo. Ayaw mo pang baguhin ang mga current state of things, pero humantong man sa kung ano man ang kakahantungan, kung ito man ay breakup, hiwalayan, whatever, ito ang isang experience, life experience na marami kang matututunan. At ito, parang lotus, kaya bloom in the mud, lotus yan, lotus flower. Ang lotus ay napakagandang bulaklak, 'di ba? Pero sa putik lang siya. Kahit mapangit yung pangit yung pundasyon, putik ang pundasyon, ito ay magte-train sa'yo para maging better version of yourself. Bahala ka kung iti-take mo yun o hindi. Kasi medyo may matigas ang ulo natin. Yun yung napipick up ko na energy dito. Bumabagal siya kasi medyo matigas ang ulo natin. Sorry, Virgo. Pero it is what it is. Yun ang sabi ng cards. And the cards don't lie. So, iwan ko na yun doon na salamat sa pagbisita. Sana makita ko po kayo ulit next time. Like, share, and subscribe lamang po. Ako po si A, and see you next time. Bye!